Sa isang mainit na Sabado ng umaga, sa gitna ng makulay na palengke, biglang huminto si Neneng. Nay, bakit pula ang mga dahon ng gulay na ito? Tanong niya nang may pag-aalinlangan habang ang pawis niya ay tumutulo sa kanyang noo. Isang simpleng tanong, pero nagbabadya ng isang araw na puno ng mga hindi inaasahang pagtuklas. Si Neneng, 7 taong kulang at puno ng sigla, ay laging excited tuwing Sabado. Kasama si Nanay, sinusuong nila ang init, amoy at ingay ng palengke. Pero ngayong araw, ang mga ordinaryong gawain ay nagiging isang misteryo na puno ng sorpresa at kaalaman. Pagdating nila sa palengke, agad nilang naramdaman ang init ng araw na nagpapasakit sa balat. Tara na, Neneng, magmadali tayo. Sabi ni Nanay habang hinawakan ang maliit na kamay ng kanyang anak. Ngunit si Neneng, na laging mapanlikha, ay biglang napahinto sa harap ng isang tindahan ng gulay. Nay, tingnan mo po. Bulong ni Neneng habang tinuturo ang mga dahon ng pechay na kakaibang mapula. Hindi ba dapat berde ito? Nagtaka siya habang ang kanyang matay mabilis na gumalaw. Sinusuri ang iba't ibang tindahan na kanilang nadadaanan. Ang init ng araw ay lalong nagpasidhi ng kanyang pag-aalinlangan. Ang mga pawis niya ay parang mga patak ng ulan na dahan-dahang bumababa sa kanyang pisngi. Nay, sigurado po ba tayo dito? Habang sila'y naglalakad, nagsimula ng magkwento si Nanay tungkol sa tamang pagpili ng gulay. Neneng, tandaan mo, hindi lahat ng mukhang maganda ay sariwa. Tingnan mo ito. Sabi ni Nanay habang inangat ang isang gulay. Ang talbos ng kamote dapat malutong at kulay berde na matingkad, hindi lanta at mapula. Nang marinig ito, lalo pang naging mapanlikha si Neneng. Pinagmasdan niya ang bawat gulay na kanilang madadaanan. Pumikit siya sandali at hinayaan ang sarili na amuyin ng sariwang hangin na may halong amoy ng lupa at tagta ng mga prutas. Nay, ang bango po ng mga mangga dito. Sabi niya nang may ngiti, sabay lapit sa tindahan ng prutas. Amoy tamis, parang hinog na. Si Nanay, tuwang-tuwa sa pagiging mausisa ni Neneng, ay inabutan siya ng isang mangga. Oh, sige nga, amuyin mo ito, Neneng. Dapat mabango at medyo malambot. Yan ang tamang hinog. Habang inaamoy ni Neneng ang mangga, para siyang nagkaroon ng bagong misyon, ang maging isang magaling na mamimili tulad ng kanyang nanay. Ang init ng araw ay tila naging isang paalala na ang bawat hakbang at pagpili ay may kaakibat na responsibilidad. Habang naglalakad sila, nakita ni Neneng ang isang tindahan ng prutas. Doon, napansin niyang may isang matandang babae na tinikman ang isang mansanas at biglang napangiwi. Bakit po? Tanong ni Neneng, ang kanyang matay puno ng pang-uusisa. Naku, bata. Sabi ng matanda habang iling ng iling. Mukha lang itong sariwa, pero maasim at matigas pala. Dapat kasi, hindi lang sa kulay titingnan. Dapat marunong kang humipo at tumingin ng tama. Parang nag-spark ng ilaw sa isipan ni Neneng. Nay, paano ko malalaman kung tama ang pagpili ko? Tanong niya habang hawak ang mangga. Nanay, na may ngiti sa labi, ay niyakap si Neneng. Makinig ka lang lagi, Neneng. Katulad nitong pakwan, pakinggan mo. Sabay pukpok sa pakwan gamit ang kanyang daliri. Kapag tunog guwang, ibig sabihin, matamis ito sa loob. Lumiwanag ang mga mata ni Neneng, para bang isang bagong mundo ng kaalaman ng bumukas sa harap niya. Sa bawat tindahan na kanilang nadadaanan, sinusuri na ni Neneng ang mga gulay at prutas na parang isang eksperto. Sa bawat amoy, hipo at tunog, natutunan ni Neneng ang halaga ng pagiging maingat at mapanuri sa pamimili.
Pag-uwi nila, hindi lang simpleng mga gulay at prutas ang dala ni Neneng, kundi ang mga bagong kaalaman na nakuha mula sa kanilang pamamalengke. Nay, salamat po sa pagturo sa akin. Alam ko na ngayon kung paano pipili ng tama. Sabi niya habang ngiting ng ngiti. Paano kayo pumipili ng pagkain para sa inyong pamilya? Subukan niyo ring alamin ang tamang paraan ng pagpili sa susunod niyong pamamalengke. At huwag kalimutang panoorin ang susunod na